Rosalinda, ay amor, amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. 20 taon nang nakakulong ang akusadong si Soledad Romero at nakakuha ng pardon ng abogado niya. Hindi pwede yun! Kahit isang araw o buwan! Hindi ako pwedeng makalaya, Clarita. Wala akong mapupuntahan. Ikaw yung babaeng walang konsensyang pumatay sa papa ko nang walang kalaban-laban? Gagawin kong lahat para mapigilan ang pardon. Ay, Rosalinda, nakita ko si Beto na hinuli ng 2 pulis kanina. Ang problema ngayon, kulang na kulang talaga ang pera ni Rosalinda para makapagpiyansa, para makalaya agad ang kapatid niya. Ay, hindi mo kailangang alalahanin yun, Asuncion. Sigurado akong bibigyan siya ng maraming pera ng boyfriend niyang napakayaman. Sinabi ni Mama na sobrang yaman nun. Aba, sabi lang din ni Rosalinda, iha. Pero sabi ni Rosalinda, hindi daw siya hihingi ng kahit isang kusing kahit sobrang yaman niya. Kaya huwag kayong ganyan sa kanya. Nag-iisip ba siya? Hindi siya nag-iisip, Zoila. Yon ang tinatawag na may dignidad. Oo, sige, sabi mo eh. Pero kasi si Beto may pagkahudas. Palagi na lang niyang binibigyan ng problema ang pamilya niya. Ay, hindi kasi siya nadadala, Ma. Oo, sana nga. Magsilbi na itong leksyon. Huwag mo nang pangarapin yan, Asuncion. Siguradong ang batang yun, mas lalo lang mapapahamak ng mas matindi. Nasa bahay po ba nila siya? Sa tingin ko wala. May aasikasuhin siya pero hintayin mo na lang siya. Sigurado namang uuwi din siya. Salamat, senyor. Pero nagbayad na ako ng piyansa, senyor. Oo, pero bukas pa magagawa makalaya ng kapatid mo, senyorita. Hayaan mo muna siya dito ngayong gabi. Para hindi niya na maiisip na ulitin pa yun. Mahal ko. Ay, ikaw pala. Nandito ka. Kumusta? Hinanap kita sa flower shop pero sabi sa akin meron ka raw inaasikaso. May problema ba? Wala. Hindi yun mahalaga. Pero ano bang ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gusto kitang makita. At gusto kitang makausap. Bakit mainit ba ang ulo mo? Ang totoo, oo. Sa akin? Hindi sa'yo. Bakit mo naisip na sa'yo? Halos buong araw naubos ang oras ko sa bilangguan para lang pigilan ng isang babae na makalaya. Bakit mahal ko? Dahil siyang pumatay kay Papa. Kung ganun, aalis ka na bukas ng umaga? Oo, Clarita, wala na akong magagawa. Eh, saan mo naman balak pumunta? Ewan, pero nagpasya na ako. Pupunta ako sa bahay ng kapatid ko. Makikita ko na ang anak ko. Ibig sabihin, ang papa mo. Masalimuot at matindi ang pagkamatay niya. Na hanggang ngayon iniiyak ni Mama. Ang babaeng yun ang pumatay kay Papa.
Sino ba ang babaeng yun, Fernando Jose? Sino? Dati siya nagtatrabaho bilang sekretarya ni Tito Alfredo. Sabi sa akin ni Mama, matapang daw siyang babae. Bakit niya nagawa yun? Nang dahil sa galit. Inaharas niya si Papa nang dahil sa pera niya. Kinamumuhian niya si Papa hanggang sa napatay niya. Kung ganun, may anak ka nga talaga, Soledad? Oo, Clarita. Hindi ko pa siya nakikita pagkatapos ko siyang ipanganak. Nasa na kaya siya ngayon? Nandun, kasama ng pamangkin ko. Walang nakakaalam. Ikaw lang, pati na rin ng kapatid kong si Dolores ang nakakaalam ng sikretong to. Pupuntahan ko siya, Clarita. Sa tagal ng panahon, ngayon lang kami magkikita. Hindi ko man siya matawag na anak. Hindi ko man masabing ako ang tunay niyang ina. Wala ka ba talagang alam dito, Javier? Wala, Asuncion. Wala talaga. Sobrang nagulat si Rosalinda. Akala pa naman niya, mahirap lang talaga ang boyfriend niya. Yun pala, mayaman siya. Milyonaryo pa, Javier. Milyonaryo siya. Pero bakit ang tahimik mo? Inaalala ko lang si Rosalinda, Asuncion. Hindi sila magkaparehas. Baka pagsimulan lang yun ang problema. Ano naman ang magiging problema? Iniisip na nilang magpakasal. Hindi ka ba masaya para sa kanila? Ayun na nga. Ang problema, hindi kami sanay makisama sa mga mayayaman. Hindi natin sila kaparehas, Asuncion. Huwag mo na subukang tumutol, Javier. Pero ang sabi mo, ang lalaking yun, Isa siyang lisensyadong abogado. Ano naman ngayon? hindi ko alam. Mas gugustuhin ko na lang ang isang mahirap para sa kanya. Isang katulad natin. Inaalala ko lang talaga ang pagkakaiba natin sa kanila. Hindi pa ba nakakauwi si Rosalinda? Parang hindi pa. Pero saan siya nagpunta? Sabi niya hanapin niya lang si Beto. Pero hindi ko alam kung saan. Bata pa ako noon. Tuwing hinahanap ko si Papa kay Mama, palagi niyang sinasabi na isumpa kong babaeng dahilan kung bakit hindi na makabalik sa amin si Papa. Ay, grabe pala. Sobrang sakit siguro nun para sa'yo. Lumaki akong galit sa kanya dahil sa kanya nawalan ako ng isang ama. Masaya lang kami ni Mama dahil alam naming pinagbabayaran na niyang kasalanan niya sa kulungan. Pero ngayon ano? Gusto nilang palayain ng babaeng pumatay sa Papa ko, Rosalinda. Gaano katagal pa ba siya sa kulungan? 5 taon. Matagal na ba siyang nakakulong? 12 taon na. Ganong katagal? Dapat nga habang buhay na siya ron. Pero mahal ko. Binaril niya si Papa sa likuran. Isa siyang kriminal na hindi nararapat kaawaan pa. Hindi naman tama na papalayain siya ng maaga pagkatapos ng nagawa niya, Rosalinda. Kaya gusto mo itong pigilan, Fernando Jose? Kailangan kong pigilan. Kailangan mapigilan ko yun. Akala ko si Rosalinda. Nasa labas siya kausap ang boyfriend niya. Nakapagpiyansa na ba siya para kay Beto? Ewan ko. Pero grabe ka, Ate Fedra. Hindi ka man lang nagbigay ng pera para sa piyansa ni Beto. Hindi naman talaga ako mag-aaksaya ng pera para sa walang yang yon. Pero ate, kapatid Huwag ka na natin siya. magsalita pa! Hindi na magbabago ang isip ko. Para saan yan? Damit para kay Rosalinda. Gusto niya magmukha maganda pag pumunta siya ulit sa bahay ni Fernando Jose. Napakaswerte nga naman talaga ng ibang tao. Tulad na lang ni Rosalinda, na hindi na kailangan magsikap para lang makuha ang lahat ng gusto niya. Hindi naman niya yung ginusto, Ate Fedra. Gusto lang niya ng atensyon at pagmamahal ng isang lalaki. At nakahanap siya ng mayaman na handa siyang pakasalan. Pwede ka din naman magpakasal. Ay, kanino? Kay Anibal? Alam mo ba? Nag-propose siya sa akin. Gusto niyang pakasalan ko siya. At tumanggi ako. Inimbitahan pa niya ako sa party mamaya. Sabi ko pupunta ako, pero binawi ko din pag alis ko. Mas mabuti nang hindi na siya umasa pa sa akin. Hindi talaga kita maintindihan, Ate Fedra. Mahirap lang kasi siya at hindi kilalang tao. Pero sa nakikita ko naman, isa siyang mabuting lalaki. Kahit sinong babae may i-inlove sa isang katulad niya.
Subukan mo nang matulog, okay? Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, ha? Hindi ko mapigilang isipin siya. Mauna na ako. O sige na, mahal ko. Kumusta, Papa? Papasok na ako sa trabaho, anak. Mabuti't nakauwi ka na. Nahanap mo ba si Beto? Si Beto? Sabi sa akin ni Asunsyon, lumabas ka para hanapin siya. Ano ba nangyari? Hindi ko po siya nakita, Papa. Maya-maya lang baka nandito na po siya sa bahay. Huwag na po kayo mag-alala. Bakit mukhang kinakabahan ka? Ako? Hindi naman po, Papa. May tinatago ka ba sa akin? Wala po akong tinatago. Kilala niyo naman si Beto kapag nawala siya. Ayusin natin. Sige na po, mahuhuli na kayo sa trabaho. Aalis na ako. Aalisin ko na to para maayos na ang lamesa. Si Fernando Jose, guwapo at milyonaryo. Kagayang-kagaya talaga ng gusto ko. Hindi naman mahalaga si Rosalinda. Kaya naman, nakakasiguro ako na hindi talaga matutuloy ang pagpapakasal nilang dalawa. Rosalinda.